Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, maayong adlaw Visayas at mapiya Kapipita Mindanao. Magandang umaga sa mga overseas Filipino workers na nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng internet sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayong araw nga ay ipinagdiriwang natin itong Filipino Seafarers Day, kaya naman kaisa kami sa pagbibigay pugay sa mga ating bagong bayani. At ngayon ngang malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, naku, I'm sure ang ilan sa inyo ay napapaisip na sa kanilang kalagayan. Pero wag po kayo mag-alala at dahil kami na ang bahalang gabayan sila pagdating sa magiging lagay ng panahon. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online. Yan ay sa pamamagitan nitong ptvnews.com.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, June 25, 2016. Ako po si Desiree Zonyo. Bago po ang lahat, inulan itong ilang bahagi ng Pilipinas ngayong buong linggo. Kaya naman alamin natin itong mga naging sanhi nito sa pamamagitan po yan nitong ating weekly weather recap. So kung mapapansin natin, araw pa lamang ng linggo, dominante na itong intertropical conversion zone. Nagdulot ito ng ilang pag-ulan, unang-una dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit naman itong araw ng Lunes, itong ITCZ ay sinabayan nitong easterlies na siya naman nagdulot ng warm and humid weather, particular na sa ilang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman itong araw ng Martes, nagpatuloy po yan hanggang nitong araw ng Miyerkules, dominante itong intertropical conversion zone at lumawak pa yung mga lugar na naapektuhan. Bahagya nga ito nag-oscillate, papunta po yan sa may bahagi ng Visayas, kaya naman naapektuhan ito, itong Visayas at Mindanao. At pagtungtong naman itong araw ng Huwebes, itong ITCZ na itinuturing na breeding ground ng mga low pressure area at nakaapekto nga yan sa ilang bahagi nitong ating bansa. Nagpatuloy itong pag-iral ng intertropical conversion zone at ng isang low pressure area hanggang araw po yan ng Biyernes. At kahapon nga kung ating ipaliliwanag itong ITCZ, ito yung lugar sa ating atmosfera kung saan nagdadala ng mga pag-ulan sa kanilang ang pagsasalubong ng hangin na mula sa northern at sa southern hemisphere, nakakabuo ng mga kaulapan na posible namang magdulot ng mga pag-ulan. Partikular po yung umiral dito kahapon sa Visayas at sa Mindanao. At kasabay nga ng pag-iral nitong ITCZ, dalawang low pressure area ang ating binantayan kasama itong Pag-asa. Kung ating ipaliliwanag ang LPA, ang isang weather system na madalas nanggagaling dito po yan sa may bahagi ng Pacific Ocean. Kapag papalapit na ang isang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, posible itong magdala ng mga thunderstorms at malalakas na pag-ulan. At nabanggit nga po natin kanina na dalawang low pressure area ang ating minomonitor sa ngayon. Unang-una po dyan, itong isang low pressure area ay naandito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, partikular po yung nandito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang isa namang low pressure area nasa labas pa po yan ng Philippine boundary. At ayon sa Pag-asa, itong unang LPA ay may chance sa maging bagyo. Oras po yan na lumabas ng Philippine boundary, pero posible naman na palakasin nito itong hanging habagat na siya naman magdadala ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Habang ito ang isa namang low pressure area, maaari ding maging ganap na bagyo o tropical depression bago po yan pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Maya-maya lamang makakapanayam natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa para nga kumuha ng update sa mga nasabing low pressure areas. At kahapon nga itong ITCZ, nagdala ito ng maulap na panahon na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may buong Visayas hanggang sa buong Mindanao. Ayon pa sa Pag-asa, same weather condition itong umiral, partikular na dito sa rehiyon ng Mimaropa. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nitong Luzon, naranasan natin itong bahagya hanggang sa maulap na panahon na may kasamang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At astronomical data naman tayo, eto sa mga magja-jogging sa Rojas Boulevard, magpapakita sa inyo si Haring Araw. Ganap po yan na 5:20
5:29 ng umaga at ang sunset naman sa ganap po yan na 6:28 ng gabi. At ayon pa sa Pag-asa, ang ating moonrise, yan po ay sa ganap na 10:21 p.m. at ang moonset naman pagtuntong yan ng 9:24 a.m. At sa atin namang phase of the moon, sa inyong pagtingala sa kalangitan mamayang gabi, mapapansin yung halos kalahati ng buwan ang naiilawan. Ang tawag po sa ganyang phase ay waning gibbous moon. Sa ganitong phase, ang buwan ay makikita sa silangan kapag gabi, habang sa kanluran naman right after sunrise. At eto, dagdag kaalaman naman, alam niyo bang itong termining waning ay nangangahulugan din ng shrinking, kasabay po yan ng pagkabawas ng liwanag ng buwan. At eto naman sa mga mangingisdang papalaot mamaya, lalo pat Seafarers Day ngayon, ang high tide po along Manila Bay, posible yan sa 1.18 meters, ganap na 12:30 p.m. At ang ating namang low tide, posible yan sa 0.1 meters sa ganap naman na 8:59 ng gabi. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.